Isa na namang magandang hapon sa atin mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, mga, mga dating mga kasamahan. Patuloy pong pinapaabot sa inyo ang magandang araw sa oras na ito at nawa ay datnan tayo ng Panginoon ng kanyang patuloy na pag-iingat. Muli na naman sa oras na ito ay maranasan natin ang panibagong liwanag, panibagong katuruan, panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong pananagumpay, at panibagong pangunguna ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagalawan, lahat ng pangyayari ng ating buhay. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang mamahala sa atin sa lahat ng araw na ating nilalagi sa mundong ito. Sa araw na ito ay maririnig natin yung katuruan patungkol sa paglago. And it is entitled Grow and Sow. Na kung saan ay sabi po ng 2 Peter 3:18 sa Tagalog po, sabi po ganito ang binabanggit. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. Yun po ang nabanggit sa atin na kung saan ay ang buhay po natin sa piling ng Panginoon ay patuloy po na umuunlad at lumalago. Kaya nga ang ating patuloy na pakikiisa sa Diyos ay it is a continuous process of our spiritual journey sa mundong ito. Kaya napakahalaga yung tinatawag na grow. At pagkarano na eventually we can be used by God to sow what we receive from Him, to share, to witness to people what we have learned, what we have experienced, what we have received from the Lord. Dahil po ang pakay talaga ng Diyos sa ating lahat ay tayo po ay mapabilang sa kanyang kaharian at una sa lahat ay tayo yung kanyang ganap na baguhin, ganap na hubugin at maging matibay tayo at malago sa ating pamumuhay na spiritual. Kaya we can only sow when we are already maturing in our spiritual life sa ating Panginoon Hesus. Just as the physical life requires air, food, rest, and exercise, so does spiritual life requires certain things for growth and development. The same as to a plant, in order to grow and be brought to maturity, it has to have a right soil, proper watering, cultivation, and application of what we know as fertilizers. So yun po yung basic need o requirement para ang tulad ng halaman ay sa pagiging buto nito, ito ay mabuhay, ito ay magkaroon ng tangkay, magkaroon ng dahon, at eventually magkaroon ng bunga. So gayon din sa buhay natin, spiritual. We need proper handling of our relationship with the Lord, na kailangan po ay talagang nagpapatuloy yung ating pakikiugnayan sa Diyos, yung ating intimate relationship. It continues to grow and becomes deeper and deeper, and then later on God will as well use our lives na nabago niya, napagpala niya, at patuloy niyang nahawakan ng ganap. Kumbaga ay tutungong tayong ay pinagharian talaga ng Diyos. So sa hapong ito ay nawa ang pangunguna sa atin ng Panginoon, ang kanyang dakilang kaliwanagan at karunungan, kaalaman sumating lahat upang ang bawat salita na ating maririnig ay patuloy po na magbigay hamon sa atin, magbigay sa atin ng panibagong sigla at knowledge upang hindi po masayang o mabaliwala yung ating paglakad sa ating pakikiugnayan sa ating Panginoon. So, napakahalaga, in order to grow spiritually, the primary things we need is spiritual food. So yun po yun. Kung titingnan po natin isang diagram na ginawa ko, ay ganyan po yan. So una po ay we need to know
who God is. Yan po yung nandun sa pinakataas, yung vertical line, ano? At yung kanyang mga salita, yung Word of God. So yun po yung bagay na mga basic ito, basic knowledge o basic need natin para patuloy po tayong maging kagamit-gamit at God can use us to sow or to share to people what God wants to each and every person. So yun po yung dalawang vertical lines sa taas at sa baba, yun po yung patungkol sa Diyos. Yung ating kilalanin talaga ang Diyos at makipag-ugnayan talaga tayo sa Diyos. At pangalawa, yung Word of God, yung kanyang instruction, yung kanyang mga kapahayagan, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang pangunguna, yung kanyang pamamaraan. So yan po yung doon natin makikita how we can walk with God by studying continuously His Word of commands, His Word of instruction, His Word of encouragement, knowledge, wisdom. And then later on, we will come to the horizontal line in which we need to go along with the people of God, yung saints. Yung po yung mga kapwa natin mananampalataya para tayo po ay magkakilalanan, tayo po ay magpalakasan, tayo po ay ma-encourage, tayo po ay matulungan. So yun po yung isa sa isang vertical line. At yung huling-huling line ay yung po yung mga tao pang wala pa sa Panginoon, yung lost soul. Yung po yung ating mission field. Doon po tayo dadalhin talaga ng Panginoon. Ultimate purpose of God is not to just make us His children, to save us, but His ultimate purpose is for us to be used also by Him para mag-spread, mas mabilis mag-spread yung kanyang gospel o yung kanyang nais na iparating sa mga tao. Kaya yun po yung mga tao na wala pa pong pagkakilala sa Kanya. Yun po yung ating hanapin, yung mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, o sino man tao na inilalapit sa atin ng Diyos. Yun po yung ating mission field, the lost souls. So, in order to know or grow spiritually, the primary thing we need is spiritual food. So, yung unang-una po ay know God and His Word. So, kailangan natin kilalanin muna talaga ng gusto ang Diyos. Kailangan po talaga na tayo at ang Diyos ay magkaintindihan ng lubusan. At ipang sa gayon, yung kanyang mga ituturo sa atin ay madali po nating masusunod. Dahil po, ito po sa Matthew 4:4 ay sinusulat po rito na kung saan ay men shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, galing po mismo sa Diyos yung ating pamamaraan, yung ating landas na tatahakin, galing mismo sa Diyos lahat ng ating mga ipamumuhay sa araw-araw, yung pamamaraan na gusto niyang ating sundin, yung mga positive things, yung mga negative things. So knowing God and His commands is very important sa mga tao na sumusunod sa Diyos. Sapagkat kung hindi po natin ganap na nakikilala ang Diyos at hindi po natin talaga nasusunod yung kanyang mga salita, hindi po talaga tayo magiging matatag o mature Christian. So ito po yung mga basic thing na dapat natin talagang balikan. We must come back or we must go back to our basics. Ito po yung isang bagay na kung tayo po ay gusto natin talagang lumago at ganap po tayong maging matatag, matibay, at magpatuloy po tayo na maging pagpapala sa iba, sa ating pamilya, sa ating mga anak, mga magulang, mga kapatid, mahalaga po talaga na we need to know God first and His Word. Or else we cannot comprehend or we cannot appreciate what God is doing in our life unless we know Him very well. So sabi nga dito sa sa Psalm 119 verse 11 ay meron po nabanggit diyan na kung saan ay sabi niya, I have written your word in my heart that I might not sin against you. So yan po ang binanggit ng Panginoon na yung salita niya ay napakahalaga na nasa sa ating mga puso. Na kung saan
na tayo po na nag-iingat sa ating relasyon sa Panginoon ay magiging maingat din po tayo na lumihis dun sa kanyang mga itinuturo. Dahil sabi niyan, itinago ko sa aking mga puso ang iyong mga salita at sa gayon ay hindi ako magkakasala laban sa iyo. So yun po yung talagang gusto ng Panginoon na knowing God well. Yun po yung talagang ganap na matibay na magdadala sa atin ng matagumpay na pamumuhay bilang mga tagasunod ng Diyos. Yung mga tao po talagang naging matagumpay at naging kagamit-gamit, sila po yung napakalapit sa Panginoon. Katulad po ni Abraham, ni Moses na yan, talaga po ang buong buhay nila ay inilapit talaga nila sa Diyos. Isinuko talaga nila ng ganap. Kaya kung ang buhay po natin ay hindi po talaga ganap nating ilalagay sa kamay ng Panginoon, hindi po talaga natin maunawaan at masusunod yung gusto niya sa ating buhay. Because God has a great plan sa ating buhay kahit sa mga panahong ito. Kaya napakahalaga na we know God very well and we really understand His Word written on the Bible. Ito lamang po talaga naman Ito yung basic thing na dapat nating talagang gawin upang tayo po ay lumago and we can grow and sow. Sabi rin po dyan sa ating binabasa kanina, dun po sa Psalm 1, verse 2 and 3, sabi niya pa, bago po tayo magpunta ron, sabi niya, in order to grow spiritually, the primary thing we need is spiritual food. Totoo naman, na talagang tayo hindi talaga tatagal sa maghapon, na magtatrabaho tayo ng mga laborious thing o yung mabibigat na trabaho kung wala tayong kinain. So, ganun din po sa spiritual natin buhay. Kapag tayo po ay hindi naging regular yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at hindi po tayo tumanggap sa Kanya ng everyday blessing, everyday provision ng Kanyang spiritual food, yung Kanyang salita, magiging mahina po tayo in the spirit. Kaya marami po tayong mga labanan na haharapin na baka hindi po natin makayanan. Kaya mahalaga talaga na tayo po ay tinutupad natin yung gusto ng Panginoon sa atin na tayo ay araw-araw talaga na kumakain ng kanyang pagkain because it is written in His Word that man shall not live by bread alone. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na hindi po talaga kumakain ng regular sapagkat magiging malnourished po tayo sa physical. Kung ating uusapan ng physical life, ganun din sa spiritual life. Magiging malnourished po yung ating buhay. Kaya sabi niya din sa Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts. So yung salita ng Panginoon ay magdudulot sa atin ng iba yung kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Magkakaroon po tayo ng kakaibang kapayapaan at kasiyahan sa buhay na kung saan ay hindi po hihigitan ng anumang bagay sa mundong ito yung ating kagalakang tinatanggap sa Panginoon na sa araw-araw ng ating buhay ay bumabagon tayo ay nakikikooperate tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang banal na kalooban. God is filling us with this joy and the delight of our heart. Kung saan ay hindi po natin makikita yung mga bagay na ito sa mga bagay na pinagkakabalan natin sa araw-araw, kundi ito ay galing mismo sa Diyos na kung tayo talagang nagsasaliksik ng makatotohanan sa araw-araw, yung kanyang salita ay kasasabikan natin sa tuwi-tuwi na nabalik-balikan ito at patuloy tayong nasain yung kanyang mga pangungusap. So John 6:51 din po ay binanggit niya ito. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Kita niyo na po, yung pagkain talaga na kailangan natin ay yung kanyang salita. Dahil sabi nga po, mabubuhay tayo habang buhay. Habang panahon tayo mabubuhay na kapiling ang Panginoon kapag yung living bread na binabanggit ng Biblia ay ating pinahalagahan. Ito po talaga ang magbibigay sa atin ng full nourishment
ng ating buhay espiritu. Kapagkat magiging mahina po tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at yung mga gusto niyang gawin natin, ipagawa sa atin, hindi natin magagampanan yun if we are not really filled with the bread that is our Lord Jesus Christ. Yung ating quality time with God. Yun po yung napakahalaga. Yung kanyang salita, it will give us full nourishment of our life. Na this is a living bread. Ito po ay buhay na tinapay na kung saan ay sabi nga ito galing sa langit. Parang ito yung sa Old Testament, yung mana na ipinakain ng Diyos dun sa kanyang sa bayang Israel. At ito po ang naging kanilang sustenance o provision for 40 years. Yun po ang kinain nila. Talagang namang sila po ay talagang nag-exist sila na in good health. So ganyan din sa panahon natin, yung salita ng Diyos, it will make us spiritually healthy as we continually desire of having time with God's Word. So we need to go back to our mga basic ito, Panginoon, na requirement ng Diyos sa atin na kinakailangan po na if man wants to live forever, he need to eat this Word of God. A man who delight and meditate in the Word of God is likened to a tree. Sabi po ng Psalm 1, 2 and 3. Sabi po diyan, no? But his delight is in the law of the Lord. And in his law, that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season. His lips also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. So yun po yung napakatibay na katotohanan ng mga sinasabi ng Panginoon na tayo po ay kung talaga nating masisiyahan tayo na hanapin, pag-aaralan, basahin ang salita ng Diyos. Doon din po ang Panginoon ay nangungusap sa ating pagtungo sa salita ng Diyos. Doon po yung paraan niya na kinakausap din po tayo. Although na hindi po natin siya nakikita, but the Spirit of God is talking to us through His living Word. Ito pong salita mismo ng Diyos, ang siyang salita niya na nangungusap sa atin every time we humbly and truly come before His Word na ating inaaral sa araw-araw. So sabi niya, ang result nito ay matutulad po tayo dun sa mga halaman na nandoon sa may tabi ng tubig na kung saan ay lagi itong namumunga sa kanyang kapanahunan at nananariwa ang kanyang mga dahon at hindi nalalanta. At anumang gawin niya, ito pong isa pang bagay, siya po ay nagtatagumpay. So napakasarap po malaman, di po ba? Na kapag napakalapit natin sa Panginoon at naging masunurin tayo, naging gutom tayo lagi sa salita ng Diyos, ay nandun po yung pangako niya ng tagumpay. Ibig sabihin, ano ba yung tagumpay? Yung prosper. Na kung saan anuman ang kalalagayan natin sa buhay, ay naroon po yung kanyang provision, naroon po yung nabibigay niya po yung sustenance sa atin, na anuman yung ating pangailangan sa buhay, ay naroon, readily available. So there must be spiritual fruit, and there is an unfading life, and everything He does prosper. Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. To continually grow spiritually, we are admonished to study the Word or meditate on it. Day and night, sabi doon, ibig sabihin, araw-araw tayo na maglaan ng panahon sa Panginoon upang sa gayon ay hindi po tayo maligaw, hindi po tayo madaya, malinlang, sapagkat ang kaaway po ay talagang parang leon na umiikot-ikot po yan at naghahanap ng kanyang mabibiktima. At kung tayo po ay nandun sa patuloy na pagbabantay ng Diyos, hindi po tayo talaga magagalaw dahil we are covered by God's divine presence and protection. Kaya tayo po ay meron dapat na inilalaan talagang panahon sa Diyos upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan at anuman ang ating gawin ay magtatagumpay. Amen. So yun po yung unang point natin, di ba? Yung unang vertical line ay about God and His Word. So
talking to God, knowing God, following His instruction, and continually abiding in His presence. So isang bagay pa po ay gusto ng Diyos na matutunan natin ay magkaroon talaga tayo ng pakikipag-usap sa Kanya. Ang Diyos makikiusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa Kanyang salita, kinakausap niya po tayo. Yung ating pag-aaral araw-araw, yung ating pag-meditate ng Kanyang mga salita, doon po nagpapakilala ang Diyos. Doon po nagtuturo sa atin ng Diyos patungkol sa Kanyang pagka-Diyos, sa Kanyang mga plano, sa Kanyang mga kaparaanan, sa Kanyang mga himala, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga abilidad. Doon po nangungusap sa atin ng Diyos, sa Kanyang salita mismo. Kaya kung tayo po ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia, marami tayong hindi nalalaman patungkol doon sa gusto at patungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga po. Dahil tayo po nagmula sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. So dapat dito pa lang sa mundo, kinikilala na natin ang ating manlilikha habang nandito tayo sa mundo, sapagkat babalik na po tayo talaga sa Diyos. Sa mga panahong itinakda ng Diyos, kanya-kanya po tayong araw na kukunin tayo ng Panginoon because He has the right and the authority na bawiin niya yung buhay na ipinahiram sa atin. So bago po mangyari yun, dapat kilala natin siya. At kapag ka nagkaganon po, dumating man yung panahon, ready tayo. Wala tayong takot at wala pong pangamba. Kaya kahapon po ay isang testimony po yung nangyari sa amin na yung nanay po namin ay na-aksidente dahil matanda na rin po siya, 89 years old na siya. Hindi na po siya nakakalakad ng normal talaga at meron pa siyang tungkod at meron po siyang mild stroke, yung kaliwang kamay niya ay hindi na niya maiunat at mahina na talaga siya, pero malakas yung katawan niya, yung tuhod mahina, hindi makalakad ng maayos. Naglakad po siya mag-isa at yung po kasing pinto nila mayroong aluminum swing door at hinawakan niya po yung swing door na yun na aluminum. Pag hawak niya po ron, na-outbalance siya. At nauntog po yung ulo niya. Naku po, nabukulan po talaga, laki ng bukol. At purihin po ang Diyos. At hindi naman siya nawala ng ulirat. Kundi, ando pa rin, malakas pa rin siya. At kung ano-ano na nga pinagsasabi niya, sabi niya, ito na ang huling araw ko, hindi niya na ako makikita bukas. so medyo natatawa kami doon sa kanyang pinagsasabi, bagamat kami nag-aalala sa kanya, baka nga magkatotoo yung sinasabi niya. Pero kaninang umaga, dahil kahapon yun, pinuntahan ko siya magang-maga at kinausap. Nakita ko naman na okay na uli siya at kumakain, makakausap ng matino, at yung bukol niya ay nawala na po at wala namang namuong dugo kasi nagkaroon po ng, kumbaga, nagkaroon ng drops yung sugat niya, may lumabas yung mga dugo. So walang nabuo na dugo sa ulo niya. Kaya yun pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ang Diyos talaga ay napakabuti kapag ang tiwala natin ay nasa Kanya, bagamat meron pong mga ganitong pangyayari, still God answers our prayer. Yan po isang bagay na kapag nagkaroon po tayo ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos, meron po tayong tatanggaping pag-iingat, protection, pabor, provision, at miracle, favor. Yung miracle, favor yan na bagamat hindi po dapat nangyayari yung bagay na imposible sa atin, ay posible sa Diyos. So we need to take time to talk to God daily. Why? Because we do not know what will happen tomorrow. So kapag naroon na po na in advance, binanggit na natin sa Panginoon, whatever happens tomorrow, Lord, I just put them into your hands. I just thank you, Lord, that you are able to bless me, you are able to guide me, you are able to give everything that we need in this life. On a day-to-day basis, we need to approach God in faith. Di po ba? Kailangan talagang manalig tayo sa Kanya. Dahil sabi nga ng Biblia na we cannot please God without faith. We cannot please God. So dapat mag-operate tayo sa pananampalatayang tinanggap natin mismo sa Kanya. Siya mismo ang nagbigay sa atin ng totoong pananampalataya ayon dun sa Biblia na nagmula sa ating
pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. So, take time to talk to God. We must pray daily. Yan po isang bagay na basic natin dapat gawin. Kapag hindi itong mga basic thing na to, nagkulang tayo, talagang yung buhay po natin sa piling ng Panginoon, medyo malalanta unti-unti. Kasi kulang po ng mga bitamina, kulang ng component. Ang isang halaman kapag wala pong dilig, mainit na nga, wala pang dilig. Di ba malalanta yan? Di po ba? So, kailangan, aalagaan talaga natin yung ating buhay tulad ng pag-aalaga isa sa halaman na talagang ating binabantayan upang ang halamang ito ay hindi mapuksa. Kapag ang halaman, nakita niyo po ba sa mga bakuran, meron po diyang mga damo, meron po diyang mga insekto, meron po diyang mga nanginginain ng bunga. So, magnanakaw, di po ba? Makita mo na lang, ang hitik na hitik yung bunga, mamaya pagbalik mo, wala nang bunga, ninakaw na pala. So, hindi nababantayan. So, ganun din po sa buhay natin. Kailangan yung day-to-day interaction, communication to our God. Amen. Dahil hinahanap po tayo ng Diyos. Baka mamaya nagiging prodigal sana tayo na we just move and operate in our own power and will. So, ayaw ng Diyos yun na tayo maging malayo sa Kanya. Gusto niya ay patuloy po tayong merong reporting, meron tayong trust, meron po tayong pakikipag-communicate o coordination sa Kanya. Kine-coordinate natin lahat. Dahil sa isang proyekto po, ako po isang engineer, napakahalaga po yung coordination na kung ano man ang nangyayari sa construction kasi kami. Lahat ng development ay papahatid mo dun sa manager, so nagmamanage ng project. So that sa mga meetings, meron po siyang updates para i-share dun sa mga kliyente. So ganun din po sa buhay natin. Kailangan po nating merong continuous daily coordination, communication with God. Take time in talking to God. Take time. Because prayer is the inspiring experience of conversing with and praising God as our loving Heavenly Father. Prayer empowers Christian and lift them above their problems. So ito po, yung presensya mismo ng Panginoon, yung nararanasan natin presensya ng Diyos, yung paghipo niya sa atin as we come to Him, He is lifting us higher than our burden, than our problems. Yung mga ating labis-labis na pag-aalala at mga pagkabalisa, aalisin ng Panginoon yan. Yung mga negative things sa ating puso't isipan, wawalisin niya yan at bibigyan niya tayo ng ng pangunawa, kaliwanagan at ng kanyang heavenly wisdom, understanding, and knowledge. Yan yung ipapalit niya sa kalituhan, sa deception, sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Aalisin ng Diyos yan at bibigyan niya tayo ng lakas upang lumakad tayo na maayos, matwid, at kalugod-lugod sa Kanya. God speak to us in reading His Word, the Bible. Nangungusap sa atin ang Diyos. We speak to God through praying. So dito po tayo naman babalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat natin sa Kanya, pagpupuri sa Kanya, pagdulog natin sa Kanya, ibibigay natin sa Kanya yung mga pangangailangan natin, yung mga inaalala natin, yung mga plano. We are putting everything in His hands because why? Because God knows everything. So kung ganun na nalalaman lahat ng Diyos, di napakasarap pong ipaubaya, itiwala sa Kanya. Why? Because the beginning and the end, in whatever is happening in our life, He knows them in detail. So one by one, God knows them. So napakasarap na itiwala natin sa Kanya because God wants the best and the good of our life. God, our Lord, has commanded in Matthew 26:41. Pero bago tayo magpunta doon mga kapatid, balikan po natin yung magandang paalala sa atin sa Philippians
4:6-7. Sabi niya po, bakit po tayo dapat hindi mag-alala? Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, napakaganda po itong pangako ng Panginoon, ano? Na tayo, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng pangyayari. Sabi niya, manalangin at inyong iparating sa Diyos ng may pasasalamat at inyong ihayag sa Kanya ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na mahihigitan ng anumang pangunawa sa mundong ito ay babantayan ang ating mga puso at ang ating isipan kay Kristo Jesus. Amen po ba? So yan po yung napakagandang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Hindi tayo matakot, hindi tayo mabalisa, hindi tayo mag-alala. Yan pong gusto ng Diyos. So sinong may ayaw niyan? Di po ba? Anong paraan? Lumapit sa Kanya, italaga sa Kanya, at ang Panginoon ang bahala. Di po ba? Alisin niya yung sa atin yung labis na pagkabalisa, natatakot, nabibigatan. Alisin ng Diyos yun. Gusto niya mapayapa ang buhay natin. Why? Because He loves us. Bakit? Siya ay makapangyarihan, ay tayo mahina. So ayaw niya tayong mag-sacrifice o mag-suffer na hindi nararapat na mag-suffer. Why? Because He wants to help us. He wants to work through us. So kapag kasama natin ng Diyos, may bagay bang mahirap? Wala po, mga kapatid. Kaya sabi niya sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. So mahalaga talaga na malaman natin na yung flesh at spirit ay dapat na nagkakaunawaan. Dahil kapag ka po flesh lagi ang nag-operate sa atin, yung spiritual life po natin ay magiging mahina. Pero manaig po ang espiritu sa atin at magpasakop yung flesh. Kasi kung minsan, tamad tayo talaga. Madalas siguro, tamad tayong manalangin. Tamad tayong gumising talaga. Mahirap po talagang gawin itong isang habit. Ika nga, mahirap gawin ang isang habit o isang nakasanayan kung hindi mo gagawin. So you need to do it and learn to abide by the rule. Kasi kung gusto mong tumibay ka talaga sa Panginoon, you need to have time with God. Have time in talking to God, in learning the ways of God. Kailangan mo ng tunay na mayamang panahon. Paano mo magagawa yon? Yung tahimik na oras. Kailan yun? Anong oras yun? Madaling araw. O kaya tulog na lahat ng tao. Ano mang oras yun? Ano bang panahon ng tulog ng mga tao? Yung tahimik talaga ang mundo. From 12 marahil hanggang 4 ng umaga. Mamili ka kung anong oras ka babangon. Mahalaga yung silent time. Yung talagang free ka na nakikipag-usap sa Panginoon. At makikita mo yung mababago, yung mga kapahingahan, kapayapaan na ibibigay sa'yo ng Diyos. Yung pag-asa, yung kagalakan, pag-iibayuhin ng Diyos yun sa buhay mo. Aalisin niya yung mga labis mong pag-aalala sa buhay. When you give yourself fully to the Lord, you will see miracles unfold before your eyes. Amen. So sabi niya, kaya tayo nalalaglag sa mga tukso. Ano ba yung mga tukso na ito? Mga pagkakamali na nagagawa natin at yung emosyon lang natin. Kapag ka nagsalita tayo ng hindi maganda sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, para ang gulo na ng buhay. Hindi na kayo magkasundo-sundo kasi meron pong hidwaan in the spirit. So, may nasasaktan, hindi mo alam, nagsalita ka ng salita, meron na palang lumalayo sa'yo, may nagagalit na sa'yo, meron nang gustong umaway sa'yo because of your emotion. So, temptation yun. Why? Because you do not have the power from God to live in love, to live in humility, to live in patience,
to live in goodness, to live in faith. Why? Because you do not have time with the Lord. So, yun po yung nangyayari. So, mahalaga talaga na maglaan tayo sa Kanya ng panahon. Quality time. Mahalaga po yun. Take time to talk to God daily. Daily po. We must watch and pray that we will not fall into temptation. Without praying, we are like an open target for the enemy. So para tayong pagpapraktisan ni Satanas, pagka mahihina at wala tayong divine presence o protection ng Diyos, para tayong open target kay Satan. Pero when we are covered fully with God's holiness and righteousness, makikita niya, hindi tayo, makikita niya maanghel nakapaligid sa atin. Amen. Because the enemy is like a roaring lion looking for someone to devour. So kita niyo na po, hahanap siya ng mga biktima niya at pahihirapan. So napakahirap po yun, di po ba? Ayaw po natin ganoon. So without prayer, we will be easily doing things beyond our control. So kapag hindi po tayo naging matibay at matatag, madali po tayong gumawa ng mga bagay na basta na lang natin magagawa nang wala pong maayos na pag-iisip. Why? Because we are not having the presence of God in our lives. So mahalaga po talaga nakasama natin ang Diyos. Because we are easily driven to do negative decisions whenever we are weak in our relationship to our God. So mahalaga talaga na tayo po ay meron talagang mayamang oras upang tayo po ay magkamit ng maayos na pamumuhay, mapayapa, nabibless tayo at nagiging blessing whenever we receive God's touch and embrace, God's divine revelation of His Word. Nagiging iba ang perspective natin. Nagiging maamo at maingat tayo sa lahat ng ating mga pamumuhay sa araw-araw. Kaya daily basis po ito natin gawin. Lalo na pa sa mga panahong tulad dito na talagang maraming question, maraming mga competition, maraming mga challenges, maraming mga issues, maraming mga bagay na dumarating sa atin, lalo na po sa social media. Kapag nagbukas ka po ng social media ngayon, mas marami po ang negative kaysa sa positive. Kaya kung hindi po kayo choosy doon sa mga pages na inyong pinapalo, madi-discourage po kayo. Imbis na sumaya ang buhay nyo, puro negative po yung pumapasok doon. Di po ba? So, maging choosy kayo kung anong gusto nyong tanggapin, marinig, matutunan sa buhay. Amen. So the best thing is choose to do, to hear, to receive good news. Ito lagi good news ito. Sa piling ng Panginoon, it is always good news. Amen. So ito po yun. We see Jesus here as the model. Sino po ba talagang model ng ating pagiging Kristiyano? Christ, Christian. So siya po yung model natin. For even the severe test of His life, that is facing death on the cross, He never drives Him to surrender in doing what God has sent Him to do. It is because He has a regular prayer time. He had that inner power to face the great test of His life, dying on the cross. Napakabigat po talaga. But because of God's ability, God's power is in Him, naging struggle man sa Kanya ay tagumpay po naman siya. For us to continue winning the battle of life, surely by doing it by ourselves, we will fail. But if we will let God do it for us by praying, for the battle belongs to our God. So hindi po natin dapat suluhin ang buhay. Hindi po natin dapat sarilihin. Huwag po tayong lalayo sa Diyos. Tulad po ng Panginoon, mula nung siya ay naging tao hanggang sa nagkaedad siya ng 33, kasi hanggang 30 po, private life siya. 31 to 33, naging full ministry siya. At ginampanan niya po talaga yung
layunin ng Diyos sa buhay niya noon, doon sa Israel. At tinupad niya po yung hinihingi ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan by dying on the cross. Ginawa po niya yon. Ginawa niya talaga. At tayo ngayon ay nagkaroon ng benepisyo at tayo naging anak ng Diyos. Amen. So yan po ang napakahalaga sa atin na we need to pray. We need to commune with God. Spend time in talking to God daily. Dahil sabi po ng John 5, 1 John 5, 14 to 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So napakalinaw po dyan, na kapag tayo po ay naging maamo sa Panginoon, naging matapat tayo sa Kanya, na tumutupad sa Kanyang banal na kalooban, sabi ng Panginoon dito, dinirinig tayo sa anumang ating binabanggit sa Kanya, mga request, petition, dinirinig tayo ng Panginoon. Dahil sabi nga po ng James 5:14, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. The prayer of a righteous man avail much. Ibig sabihin, pinakikinggan ng Diyos yung panalangin ng mga taong sumusunod sa Kanya at nagmamahal, nagtitiwala sa Kanya. So, ano man ang kanilang kahilingan ay tinutugon at binibigyan ng katuparan ng Panginoon. If it is His perfect will, wala pong no ang Diyos. Siya po ang mayroon pong sovereignty dun sa anumang hinihingin natin. Hindi po naman como gusto natin ibibigay lahat ng Diyos. Hindi po. According to His perfect will, ay binibigyan niya ng katugunan yung ating panalangin. Kaya napakahalaga po mga kapatid na itong basic things na ito, yung apat na basic thing na ating dapat ginagawa ay it's about God and His Word and yung panahon natin sa Panginoon, yung pagbababad natin sa Kanyang presensya, 2 point pa lang ito. At yung pangatlo ay yung panahon natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Noon, regular tayong pumupunta sa church. Ngayon po ay bawal at limitado. Marahil ay depende po dun sa instruction ng protocol ng health authority na ang mga tao ay they cannot gather freely because of the ongoing pandemic. So we spend time with those people to be encouraged, to be of help to others. But the main purpose there is that para tayong lahat ay, kumbaga, pagsama-samahin ng Panginoon, magkaroon tayo ng unity for one purpose, that is to glorify God's name among our lives, among our families, our friends, o sino man ng ating mga kasamahan sa ating kinabibilangang grupo ng mga mananampalataya, para tayo palaguin din, para tayo ay bigyan din ng instruction, further instruction, at patuloy na hayaan na ang Panginoong Hesus ang siyang mag-glorify at mabigyan ng kaluwalhatian sa mga pangyayari ng ating buhay. And number 4 is about the witnessing or our mission as a Christian, as we overflow in the giftings, in the provision, in the knowledge about our Lord Jesus Christ. We need to overflow our life to others, share, offer, and assist them of knowing what really the purpose, what really is about life to those who doesn't know who really God is. Kaya sa hapong ito ay dito na po muna natin tatapusin itong part 1 ito. And next week po ay maririnig po natin about the other 2 basic for us to grow and be able to sow. Part 1 pa lang po ito. Next week po ay maasahan po natin yung part 2 ay patuloy po tayong pagpapalain ng Panginoon at tutulungan upang tayo po patuloy na maging mapagpala at maging pagpapala. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon Diyos, anuman po ang kanyong sitwasyon, kalalagayan sa oras na ito. Remember that God is always with you.
to bless you, to strengthen you, to encourage you, to inspire you, to strengthen you, to heal you, to help you in everything that is going on in your life. Just have the full faith, the trust, and the confidence that God cares so much about you and me. Pagpalain po kayo sa inyong mga pangailangan sa buhay. At kung meron mang mga may sakit dyan, sa pangalan ni Jesus ay pag-agalingin po kayo in Jesus' name. Ano man po ang merong mga kabigatan sa buhay niyo, alalahanin. God can give you the ability to keep calm and be confident enough na ang Panginoon ay kasama ninyo at di kayo iiwan, di kayo pababayaan. God bless you and more power to you, to each and every one of you. God bless mga kapatid.